Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesu Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakikita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makauunawa. Kundi gayon marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nila mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili pagdating ng kahirapan o pag-uusig. Dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba na may tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila makapamunga.
Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin o ginugunita natin si Santo Tomas Aquino o si Saint Thomas Aquinas. At si Santo Tomas ay isang Dominikanong pare, isang philosopher, isang theologian, author ng maraming mga aklat. At isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tagapagturo sa ating simbahan. At ano yung tinuturo ni Santo Tomas? Ang itinuturo niya ay ang salita ng Diyos tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito yung kanyang inaral, ito yung kanyang binahagi, ito yung kanyang tinuro na mapahanggang ngayon, tinatamasa pa natin. Ibig sabihin, kung i-relate natin yan sa ating ebanghelyo, pinakita sa buhay ni Santo Tomas na talagang tinanggap niya. Hindi lang tinanggap pero isinabuhay at ibinahagi pa ang salita ng Diyos. Kaya ito din yung tanong sa atin ngayon. Kung naririnig natin ang salita ng Diyos, hanggang saan iyon nakakarating sa ating buhay? Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung paalala at warning din ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw, sinabi niya, ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Dahil sa pamamagitan ng ating pandinig, tinatanggap natin ang salita ng Diyos. At kung papaanong merong iba't ibang klase ng lupa na binagsakan ng binhi, iba-iba rin naman yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Pero kung narinig din natin sa ating ebanghelyo, basta na lang inihasik ang salita. Ibig sabihin, kahit ano paman yung klase ng pagtanggap natin, handa man siguro tayo o hindi, patuloy na inihasik ng Diyos ang kanyang salita sa atin hanggat meron tayong pandinig at pagkakaintindi. Pero hindi katulad ng lupa, hindi katulad ng batuhan, hindi katulad ng daan na wala namang choice. Tayo ay tao. Meron lagi tayong kalayaan na pumili. Meron lagi tayong kalayaan kung paano natin tatanggapin ang kanyang salita. At ito yung hamon sa atin. Sa bawat pagdinig natin ng salita ng Diyos, hanggang saan ba ito nakararating? Ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo, sa tuwing naririnig natin, sa tuwing tinatanggap natin ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, sana meron tayong bukas na isip. Sana meron tayong bukas na puso. Dahil tanging sa ganong paraan lamang, titimo at tutubo ang salita ng Diyos sa atin. Pero hindi lang sana hanggang doon sa kaibuturan ng ating puso. Dahil ang mas malaking hamon sa atin, isabuhay kung ano yung tumubong salita na narinig natin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ay patuloy na maging bukas sa isip, sa puso, sa pagtanggap ng kanyang salita. At nawa, katulad ng sinasabi ng ating Panginoon, magbunga ang kanyang salita, hindi lang sa ating isip at puso, kundi lalong-lalo sa ating buhay. Amen.